Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Back to back daw sila kung sino to at ano to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Supranational tayo ngayon. Ayan nga, ang dami nga nagsasabi na talaga namang matindi ang pambato natin ngayon dito sa Supranational at umaarangkada ng bonggang-bongga at hindi imposible na makuha ni Tara Valencia ang corona ng Miss Supranational ngayong taon na to. Kaya naman ang mga Indonesian talaga naman ayan nagtataas na ng kilay at sinasabi nga nila na malakas daw ang pambato nila ngayong taon na to para sa back-to-back sa Miss Supranational. Ang tanong, mag-back-to-back kaya sila? Nung nakaraan taon, syempre surprising ang pagkakapanalo ng Miss Indonesia dito sa Supranational. Asa hindi natin inaasahan. Minsan nga tinatanong natin, ano ba, saan ba nanggagaling at bakit sila nanalo, di ba? So, yon. Pero, syempre, dahil sa ipinakita namang galing ng pambato nila, especially na yung Coronation Night, ay talaga namang okay lang naman, no question for sa candidates nila. At ayun, kaya lang, ano ba ang nangyari bilang reyna ng Supranational ang kanilang pinambato nung nakaraan taon? So medyo kung pagbabasihan mo yung Supranational before, na maraming invitation, maraming mga ganap ang reyna nila sa iba't ibang bansa ay parang walang naikutan ang kanilang pambato kundi sa Pilipinas lang. Kaya marami ang naloka dahil parang anong nangyari? Bumaksak ba ang Supranational nang ipanalo ang kanilang pambato? And then ngayong taon na to, ang sinasabi ay back-to-back for the Indonesia. So, ang analysis ko dyan, yes, maganda yung pambato nila at parang feeling ko syempre gagalingan din neto katulad ng ginawa nung kandidata nila nung nakaraan taon. Dahil syempre gusto nilang makuha ang back-to-back win para sa Supranational. Pero ang nakikita ko dyan, analysis ko lang to for now, medyo malabo sila sa back-to-back. Dahil after nga ng mga nangyari sa reigning ng Supranational na parang kumonti lang ang booking nila or ang kanilang transaction sa iba't ibang bansa, ay medyo parang feeling ko hindi looking forward yung organization para sa Supranational Indonesia. So parang feeling ko, hahanap siya ng iba, ganon. Pero syempre, makikredit pa rin naman kung ano ang ipapakitang laban ng pambato nila. Kaya for now, ang nakikita ko, malakas to para sa Miss Asia. Ayun, siguro yung pwede nilang makuha ngayong taon na to. At naniniwala ako na baka doon, makaariba sila ng bonggang-bongga. Pero dito sa sinasabi nila na back-to-back para sa corona ng Miss Supranational, aba, huwag kayong masyadong mangarap. Diba? Dahil hindi sa lahat ng oras ay panalo ang reyna ninyo. Ayun lang yung masasabi ko. Anyway, so tingnan natin kung anong ipapakita ni Indonesia sa competition ng Miss Supranational. And then medyo mahirap talaga ang back-to-back. At parang feeling ko hindi naman nagba-back-to-back ang Supranational, wala pa sa history nila. Sobrang ganda nila kapag binak-to-back sila ng Supranational. Parang sila na, di ba? Sila na ang maganda. Hindi nakakagawa ng back-to-back ang mga bansa na nagkukumpit ng ganun-ganun lang. Ang mga nakagawa lang ng back-to-back katulad ng Venezuela, di ba? Sa Miss Universe, sila pa lang talaga yung nakapag back-to-back win para sa Miss Universe crown. And then ang
Philippines sa Miss Earth, di ba? Nag-back to back din tayo sa Miss Earth. Yung mga tipong ganun kasi medyo mahirap. Ang tingin ko kasi pag back to back, dapat yung level ng kandidata mo mas higit pa doon sa nanalo nung nakaraan. Plus, magdodominant talaga siya sa lahat ng kandidata. Kumbaga to the highest level, ganon. Na siya talaga yung pipiliin dahil siya yung pinakamalakas sa lahat. Kaya, ganun ko nakikita yung back-to-back. Hindi ako naniniwala na, ay, kapag pinadala mo si ganito, tapos ganito din yung caliber niya. Parang, syempre, looking forward na sila sa iba. Yung medyo hahanapin nila, mas convincing talaga. Yung beauty, yung power, plus nandoon yung talagang may extra charisma katulad ng nanalo nung nakaraan taon. Ganon. Ang problema, makarisma ba ang Indonesia? So, dyan sa part na yan, medyo questionable tayo dyan. Charot. Anyway, so Asia and Oceania. So, nakikita ko na malakas pagdating sa grupong to. Syempre, hindi mawawala dito si Indonesia dahil alam naman natin na aarangkada tong si Firsta. At dahil nga yung kumpiyansa na meron siya, parang feeling ko talagang ibibigay niya talaga yung 100%. And then, nandiyan din si Malaysia. Yes, I love Malaysia. Mas gusto ko pa nga manalo ang Malaysia sa Asia and Oceania na candidates Kasi in fairness sa Malaysia. So, dyan din si India. Si India medyo parang din, maapektuhan kaya ang mga Indian candidates sa international pageant dahil sa mga nangyayari, di ba? So, yun. So, in fairness, ang India isa to sa mga inaabangan ko. And then, Tara Valencia for the Philippines. Yes, si Tara Valencia, talaga namang masasabi ko, ay, nako, si Tara medyo nakikita ko na handang-handa to. Kasi yung preparasyon ni Tara medyo mahaba-haba at nandoon ako sa part na naniniwala ako kay Tara Valencia the way kung paano to umiksena, the way kung paano to talaga gagalaw dito sa supranational dahil si Tara Valencia well prepared. So ako yung kumpiyansa niya kasi sa nakikita natin noon na lumalaban siya ng ng Miss Universe Philippines, doon pa lang talaga napapansin na ang Tara Valencia at maraming nakapansin kay Tara Valencia. So what if pa kaya ngayon na nandito siya sa supranational? So parang feeling ko mas siya, mas kakabog, mas bibigay, mas eksena ng bonggang-bongga. Kaya let's see kung ano yung ipapakita ni Tara Valencia sa competition ng Miss Supranational ngayong taon na to. Ako, ang guess what ko nga, pwedeng mag-back-to-back si Tara Valencia sa Asia and Oceania. Nakikita ko more than sa Indonesia. Or si Tara Valencia ang makakuha ng corona ngayon sa Miss Supranational. Basta si Tara Valencia siguro, i-prepared lang niya yung sarili niya sa mga pasabog, sa mga styling, alam mo yon. And I think well-prepared naman siya doon. So, sabi ko nga, ang nakikita ko lang na problema kay Tara Valencia, I think yung kanyang communication skills. But marunong naman sumagot at hindi naman ako nangangumba doon. Kasi marami din namang mga candidates na hindi ganun kakabog, di ba? Pero nananalo. But tignan natin. So, yun. So, ayan nga. Sabi nung iba, huwag masyadong umasa, baka mabokya. Siguro mas magandang magtiwala tayo. Oo, ayun din yung sasabihin ko sa inyo na siguro mas maganda pagkatiwalaan natin yung kandidata natin at mas maganda yung umasa ka, yung meron kang hope more than dun sa wala. So, basta matuto ka lang i-manage yung expectation mo dahil baka mamaya sa hope mong manalo ay hindi niya makuha yun, magalit ka. So, siguro mas maganda na marunong ka lang din mag-manage ng expectation mo. Walang masama kung mag-hope ka. So, lalo na kay Tara Valencia na alam natin kabugera siya at talagang kaya niyang kumabog ng todo-todo. And then sa Indonesia, tingnan natin kung mag-uuwi nga ba sila ng corona. Diba? So, yan. So, I'm so excited for the candidates and then tingnan natin kung
paano ba sila lalaban, paano ba sila kakabog, at paano ba sila magpapasabog. So, yan yung abangan natin. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Aarangkada nga ba talaga ng bonggang-bongga ang pambato natin sa supranational? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell syempre for more updated sa ating mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So magtiwala lang tayo kay Taro Valencia at magtiwala tayo syempre sa itaas. Walang imposible sa kanya. So yan. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.